Hello, wait lang, wait lang. Diyos ko, I'm not ready to open my camera because, Diyos ko, wait lang. Wait Kasi lang. pala, It's maganda ba? Bisaya ka ba? Hindi. Hindi. Ay, Wait sorry. lang po. Kasi, hindi ako Bisaya, pero ano, Talaga? konti-konti lang Mm-mm. Maglagay natin ng lipstick tsaka blush on natin. Okay Baka lang. mamaya hindi ako maganda dito sa live mo. Ay, grabe, grabe naman. Baka hindi tayo maganda dito sa live mo. Hello, everybody! Siyempre, pinagandaan ko to kaya nag-ano talaga ako, nag-costume. Uy, thank you talaga. Oh my Nice goodness. meeting you, Clean Catch. Oh my God. Ay, magsimula na tayo. I know you're busy. Yeah. Pero okay lang, sige, go. Hi, my name is Jenny. This is my voice, Clean Cash Voice, and we have a very special guest tonight, Kuya Lazzy. Kindly introduce yourself to us. Yes, Clean Catch, hello. Yes, my name is Lassie. I know, my name is Derwin Rodriguez from Palawan, as known as Kuya Lassie here in TikTok. At kakatapos na natin sumali sa segment ng Kalokalike sa Showtime. At hindi po tayo pinalad, pero laban lang sa buhay. Hindi man tayo pinalad doon, baka pang Miss Universe tayo. Oh, diba? Yes, malay mo, diba? Kaya talaga nag-gown. Hello everyone, good morning. Yeah, I actually want to get to that part when you joined Showtime, but I kind of like want to start with your social. Yes, and before we start, can you please speak English? Ay, Tagalog. Sorry. Uy, you know what? I was really hoping na Bisaya No. ko. Kasabot lang ako mag-Bisaya Gamayra, pero hindi ako maka talagang fluent Bisaya, dai. Okay, so nung nagsimula ka sa social media journey mo, saan app ka talaga nagsimula? Yes, this is my only app. TikTok lang talaga. Actually, yung kakastart ko lang dito sa TikTok, ang mga friends ko sila Aling Mierna. Kami talaga dati yung talagang hindi naman parang laging may isa lang yung supporter namin, si isa lang. Tapos lagi ako nag-up sa live niya, tapos minsan siya nag-up sa live ko. Yung hindi pa siya ganoon parang nag-i-start pa lang din siya. So kami. So ayun na nga, so siyempre mas umangat na siya, yung parang sumikat na talaga siya. Sila Miss Catering, sila. So I feel napag-iwanan na ako. Parang I feel na talaga, parang sabi ko, my God, sana all, mapapasana all ko na lang sa kanila na parang ang sikat-sikat na nila, talagang kilalang-kilala na sila. Tapos ako, ba't parang andito pa rin ako sa parang wala, hindi pa rin ako napapansin talaga ng mga tao. Kaya sabi ko, gagawa ako ng eksena. Kailangan may gagawin ako para kahit paano mapansin ako ng tao. Kaya ito na nga yung paraan ko, yung pagsali ko sa Showtime Kalokalike. Hindi man tayong ganun kasikat, pero at least may nakaka-recognize na ng talent natin na meron tayo. Yeah. Ganon. That's why I'm happy for that. Okay, na-mention kasi sa akin ni ate, ni Aling Mirna nga, na part ka ng, Team Kampon with manager. Yes, Team Kampon. Pero wala naman na yung ngayon. So, nagkanya-kanya na kami ng buhay. Okay, so Yes. it's not exactly that you separated from them, pero parang people have like priorities in life, di ba nagbabago naman talaga. So right after nung time na parang you're not active na doon sa team na yun, Yes. was that the transition na parang you thought of mag-join sa Showtime? No, actually, lately lang kasi yung Showtime. Tapos yung team na yun, matagal na talaga siyang wala. Almost how many months na rin ata, talagang wala na yon. Pero kahit may team pa naman, kahit buo pa yon, hindi naman talaga ako totally active din talaga doon sa GC na yun. Kasi I have priorities din in my life. Hindi ako yung gano'n, porque may GC, hindi ko siya priority, pero mas inuuna ko kasi yung mas alam kong makakatulong sa akin. Yeah, sa pang-araw-araw, right? Sa pang-araw-araw ko, hindi naman ako kasi, kaya ayaw kong isana yung mga taong active ka, tapos bigla ka mawawala. 'Di ba? Gusto ko sanayin ko sa sarili ko na ito lang yung time ko sa inyo para at least hindi kayo mag-expect na gano'n ako lagi.
Yeah, exactly. Okay, you mentioned kanina na ito lang talaga ang social media account mo. Are you considering, especially ngayon na parang mawawala, baka maano tayo dito, parang mawawala na yata siya. Are you Yung considering, TikTok. are you considering Consider, maggawa ka ng ibang social media account? yes, actually, may nag-ano sa akin sa other app. Pwede ko bang, di siguro pwedeng banggitin. Basta letter K ang start, oo, ng app na yon. Ano yun? Pwede ba siya banggitin? Ku. Huy, hindi ko alam yan. Dako mo. Oo. Ay, bago siya. Hindi, matagal na po yun. Kumo, like Bigo, like that. Oh, okay. Like, parang na-mention na yan na ibang tao sa akin. Pero, Yes, matagal na siya. Actually, may mga na-encourage sa akin na gumawa ka ng backup mo just in case kasi sa TikTok, hindi naman siya lifetime. Oo, kaya sabi ko, nag-i-start na ako for now, na nag-download na ako. Kahapon lang talaga as in. Kasi may nag-encourage sa akin isang gifter na doon siya active sa Kumu. Sabi niya, sige, ano ka doon? Doon kasi ako lagi para doon kita isusupport. Kaya ngayon, napunta siya sa TikTok. Dito niya ako sinusupport. Gusto niya doon ako. Kaya nag-download ako ng Kumu kahapon. Pero for now on, I'm happy naman na dito sa TikTok kahit paano na ipoprovide naman lahat ng mga needs ko sa family ko, para sa family ko kasi I am a breadwinner dito. Ang hirap maging breadwinner talaga. Just gagawin mo lahat ng kahihiyan dito sa TikTok para lang magkaroon ka ng pera, para lang ma-provide ko sa kanila. Kaya sabi ko, okay lang yan. Total, mukha ko lang naman din yung inaharap ko, wala naman mawawala. Hindi naman ako gumagawa ng mali, hindi naman ako nagnanakaw, wala naman ako tinatapakan tao. Kaya sabi ko, okay lang yan. Kahit bumaba na yung dignidad ko, oo, parang basta mabuhay ko lang sila. Yun lang yung ano ko ngayon, yung mindset ko ngayon. Mm-mm. okay, so ngayon na your following kasi dito sa TikTok is almost, ano ba yun? Almost 200,000, right? So, Yeah. gaano ka, ang hirap mag-Tagalog. What was the big impact nung nag-join ka sa Showtime? Actually, before I joined the Showtime, talagang medyo mataas na rin yung followers ko. So, yung impact ngayon sa akin sa pag-join ko sa Showtime, yung una, kahit yung viewers ko kasi dati 3 lang 3, 2, when I live, 4. At least ngayon, yung viewers ko hindi na siya bumaba ng 100 pataas. Parang na-maintain ko na siya ng ganun talaga. And especially, pag nabuboost kasi yung TikTok mo, pag marami kang viewers, maraming napapadaang mga talaga, mga gifters din, mga ganon, yung mga natutuwa, ganon. Kaya, I'm so happy din kasi talagang marami rin pumapasok na blessing sa akin is pagkatapos ng Showtime ko. So is it something that you do every single day na mag-live stream ka or you take a break din? Actually, yung live ko ngayon is 6 to 9 ng morning. 6 hanggang 9 ng morning. Tapos sometimes, pag di pa ako nakakatulog, nagla-live din ako ng 12 midnight hanggang 3 a.m. Ganon yung live ko talaga. Kasi in the morning, doon ako yung time na magluto na ako ng lunch ng nanay ko, tatay ko, tapos dinner, ako na rin mag-asikaso. Kaya hindi ako pwede sa umaga kasi sa umaga dito ako sa family ko nakafocus talaga. Kaya ang routine ko, pa-morning. Kaya tulog ko talaga every day, almost 3 hours, 4 hours. Kaya di ba, just ko nangarag na day. Okay, you mentioned about family and being a breadwinner. Ilan ba katao ang sinusuportahan mo? Oh my God. 7 kami magkakapatid. Oh my God. Tapos yung ate ko, panganay, pangalawa ako. Yung ate ko, na doon na sa Bicol, nag-asawan na. So, sa buhay niya na naiintindi niya. Tapos syempre, bilang akong kuya dito, although may mga work naman din yung iba dito, pero hindi kasi sa province kasi kami, yung province kasi ang minimum dito is like 260 per day, 300 ganon. So wala, parang sakto na rin sa sarili nila. Actually, it's my choice naman to provide to my family kasi nga, sabi nga nila, wag mong bigyan kasi nga, baka mamihasa. Pero no, parang pag nakita ko sila na, minsan nga sometimes bumili ako ng Jollibee, sabi ko, nainis ako minsan, sabi ko,
di ba sila ganito na, pag ako na lang laging inasahan, pag walang bigas, ako na lang, sa akin na lang lahat, gano'n, gano'n. Kaya sometimes yung walang bigas, gano'n, bumili ako ng Jollibee para ako lang yung kakain. Hindi ko siya nakain, parang hindi ko kaya kumain ng sila, wala. Parang sabi ko, ay, hindi, bibili na lang ako. Parang gusto ko silang tiisin ng one day, hindi ko talaga kaya. Parang, I don't know why. Sabi ko, So, ano ka? ang hirap. Eldest ka, youngest, or middle child? Pangalawa po ako sa panganay. Sumunod ako sa panganay. Hello, Mm-mm, Ninitas. Kaya parang ako na lang din talaga dito yung ganun. Ayun, ganun siya. Tess, doon mo ibigay kay kay Kuya Lazzy. Thank you, Tess. It's okay po. It's okay. Oh, thank you, Tess. Thank you po. Thank you. Ano yan? Kaibigan Mars yan ni Aling Mirna. Kaya pala magaan po yung loob ko sa kanya, Mami Tess. Kaya pala magaan yung loob ko kay Tess na to. Oo, kasi talagang Thank you, Tess, for the gift. Okay, so, Ayun. being a breadwinner, coming from a family na 7 kayo, has that always been a thing na, kasi di ba like, meron mga pinagdadaanan growing up, especially kung mahirap talaga, meron yung mga dream na one day, Yes. pag lumaki ako ang magtataguyod. Ganon ka ever since? Actually kami kasi yung panganay namin, ay panganay ate ko at saka ako nakaranas ng hirap. Kaya alam ko yung hirap na ayoko na maranasan ng mga kapatid ko. Alam ko yung pakiramdam ng gutom, alam ko yung pakiramdam ng nangangalam yung sikmura, alam ko yung pakiramdam na pag pumasok sa school, nilalakad lang kung gaano kalayo. Kaya parang feeling ko, gusto ko yung maranasan ng nanay ko at tatay ko na kumain ng masarap. Kaya hindi sa yung kinikita ko dito sa pagla-livestream ko, daig pa naming mayaman. Hindi naman sa mayaman na, yung pag kumain kami, hindi ako madamot sa pagkain. Gusto ko, hindi namin kasi nakakain dati na magluto ako ng apritada, adobo, yung mga ganong pagkain. Kasi dati, saktong tuyo lang, prito. Yung walang twist, yung kinakain. Parang sabi ni Papa, nagre-reklamo siya, huwag kang bumili ng ganyan kasi mahal yan. Kasi di naman siya sanay ng magkano yan, magkano. Sabi ko, hindi ko sinasabi kung magkano kasi magagalit siya kung worth 200, magbili ako ng isang putahing ulam, worth 200, 300, magagalit na yan siya. Magbili ka na ng gulay-gulay. Sabi ko, no pa. Hindi natin ito nakain before. So I want to ma-experience ito yung mga ganitong food. Kaya ngayon, pag bumili ako, di ko na sinasabi kung magkano yung ginastos ko kasi ayaw nila ginagastusan ko sila ng malaki. Gusto nila yung, ganun lang. Both of your parents are still with us. Andito pa. Yes. Opo, kompleto naman pa po kami lahat. Okay. That's why gusto ko talaga na maranasan. Alam ko hindi naman permanente na ganito or hindi naman lifetime na sa tabi nila ako. Pero hanggang ngayon na kaya ko pa naman din i-provide or kaya ko pa naman silang suportahan, I do my best. Parang ganun. Yeah. It seems like you're full of dreams and marami ka pang it seems like mas marami ka pang gustong gawin para sa family mo. But as of like right now, being the breadwinner, ano yung proudest na masasabi mo na this is what I did for my family na I am so proud of? Siguro yung iba napagawa ko kasi yung kusina, tapos yung CR, yun na rin yung CR namin. Kasi yung CR namin dati, pag pumasok ka parang kuweba, yung parang masikip. Yes, tapos ang dilim niya, sobra. Parang, Diyos ko, mag-CR ka, parang ang dilim, tapos ang sikip, di ka makagalaw ng maayos. So yung pinagawaan ko talaga ng malaki CR, na talaga may shower, may bowl talaga, hindi yung sa lata lang na nakikita mo na dumudulas lang yung dumi mo, yung mga ganun. Kaya sabi ko, I'm so proud na parang kahit paunti-unti lang, may nasasabi ako na akin to, galing to sa akin, I provide this for my family, parang nabigay ko to sa kanila. At saka yung sa mga, yun din, na-experience din nila yung maligo sa swimming pool na tag 150 yung entrance. Head. Oo, yung entrance. Kasi usually kasi yung afford namin dito dati before, yung mga tag 10 pesos lang, 5 pesos yung entrance. Oo, tapos yung sabi ko, swimming tayo. May blessing na pumasok sa akin dito sa pag-live ko.
Tapos sabi niya, magkano entrance dyan? Di ba mahal dyan? Sabi ko, ano, okay lang, sige, go. Inalaman nila 115. Parang hindi nila alam kung magagalit sila or ano. Tapos lahat. Nasasayangan. Nasasayangan. Nangihinayang sila kasi okay naman na sila sa mga ilog-ilog lang. May bagong open kasi sa amin dito na swimming pool na sobrang ganda. Tapos medyo mahal yung entrance. So, pinaranas ko yun sa kanila. Basta, yun ako ngayon parang masaya ako na nakikita ko silang okay, masaya sila. Kahit sa akin, sinasarili ko na lang din yung iyak ko dito sa kwarto. Hindi ko na lang din sinasabi sa kanila kasi ayaw kong kaawaan nila ako. Gusto ko, lagi nila ako nakikitang malakas. Lagi nilang tinitingala ako na, kuya ko yan. Ano yan? Provider yan. Parang gusto ko ganun yung ma-feel nila for me. I wanna say hi to Mayor Beshi yan ni Aling Mirna, si Cartero. Hello, oh baby. Hello sa inyong lahat. Hello po everyone. Kay Mayor. Mayor, ano po ba yan? Mayor. Mayor ang Sino ba yun? kanya. Hindi ko na nakikita. Si David. Hello po. Ayan sila. Hello. Thank you for being here, everybody. Okay. So, ganito kasi yan, like, di ba guys, like, he's really sweet, like, the way you are really all about your family. If there's something na gusto mo na matupad, yung para sa'yo, what would it be? For me, for now, wala. Parang, I'm happy. Hindi kasi ako mataas mangarap eh. Oo, parang, siguro for myself, I'm happy naman. Parang sa akin, ang gusto ko lang may makain kami everyday, tapos may pambayad lang sa bills, I'm good. Parang okay na ako doon. Ayoko mangarap na mataas, kasi nga, baka hindi ko kayang abutin, masasaktan ako. Parang okay na ako sa ganito. Parang enjoy, parang go with the flow. I know naman na God is watching, kaya siya na bahala. Yeah. Siya na bahala sa akin. Parang gano'n. Yeah, especially with what you're doing for your family. I'm sure, Yes. di ba sabi nga nila kanina sa comment section na you will be blessed because of what you're doing para sa family mo. Yeah, of course. Now, I want to go to the Showtime situation. Kailan to nangyari? Okay. Anong nangyari ito nung September? My first audition is September 11. September. September or October. Mga ganun. So, October 11 or September. Tapos nag-audition ako doon. May nag-chat dito sa TikTok. Sabi niya, Lassie, kamukha mo yung comedian sa Showtime, yung host doon. Tapos, sabi niya, okay lang ba pumunta ka ng Maynila? Ganon. So ako naman itong, siyempre, pangarap ko yun. Nag-book, sakto, mayroon sponsor ako sa ticket. Nag-book ako agad. Hindi ko pala alam, pag sila yung nag-contact sa'yo, sagot nila yung pamasahe. Ay, wow. Anong nangyari? Nakabook na ako. Siyempre, sobrang excited ko. Pagkasabi na, punta ka Maynila, mag-audition ka. Maya, book agad pa. Ganon. Tapos yun. Ayun, pagkapunta ko doon, pag-audition ko doon, wala akong tulog, wala akong kain dahil sobrang pressure ako, sobrang exciting, ganon. Sobrang excited. Ayun, pagka-audition ko ngayon, kinabukasan, sinalang ako sa Showtime na, sa agad mismo. Pasok na ako agad. Kasi yung iba kasi pag nag-audition, waiting pa for a month, a week, para tawagan. Pero ako sabi ko, siguro sabi ni Lord, hindi ka pwede magstay na Maynila na matagal, hindi ka pwede mag-waiting kasi nga wala ka namang may stayhan. Yeah. Magbabayad ka na ganito kamahal, ganito, ganon. So ang ginawa, kinabukasan din mismo, Showtime na ako agad. So after nun, uwi na ako ng Palawan dito. Pero, Kaya, nag-wait. okay, go ahead. Yes, nag-wait na lang ako for call for semifinals. Yun. So, semifinals. parang mabilis ang proseso sa'yo. Ang semifinals is November na nangyari. No, but what I mean is yung initial na pagpunta mo doon, mabilis lang siya. Yes, mabilis lang yung nangyari. Yung nag-start ako nag-audition, tapos yung first salang ko. So I feel, yung first salang, tapos nanalo ako ng daily, kasi tatlo yan per day, tapos nanalo ako ng daily winners. I feel na parang, para sa iba, napakaliit lang na na-achievement nyo, kasi parang daily winners ka lang din naman, parang wala pa naman ikaw sa pinaka-finals, parang ganun. Pero sa akin, I feel na parang,
My God, parang I feel na parang ito na, yung ano ko, natupad ko na yung pangarap ko sa buhay. Ganun ako kababaw eh. Parang sa kanila parang napakasimple lang na, pero sa akin syempre, sino ba naman ako para makita sa national TV, di ba? Yung gandang to, makikita sa Showtime, parang gano'n. Parang sabi ko, thank you Lord. At pinaranas, hindi man ako yung nagiging grand winner, pero pinaranas na sa akin yung mga ganitong moment. Yung Yeah. experience na ganito. Okay, but how about your bangs? Has it always been like that? Yes, of course. Kasi may, yung ginagaya kong lassie na totoong lassie is always like this. Oh, talaga ba? Kasi I was thinking kasi research kita sa sa YouTube. Tapos as in kamukhang kamukha mo talaga. Oh my God. Yeah. Mm-mm. I was like Sabi- surprised that you didn't win. Siyempre, sobrang galing kasi, malaki yung expectation nila pagdating kay Lasing. Totoo, kasi napakagaling na comedian yon. Napakagaling sa mga ganito, ganon. Siyempre, at siguro sa face, medyo okay, pero it comes from talent siguro. Medyo nakulangan sila doon. Gawa na siyempre, yung expectation nila, dapat ganito, ganon. Kaya, ayun, medyo natagilid tayo doon ng very light. Pero, nakapasok naman tayo ng semi, yung nga lang sa finals, hindi na. Pero, ilan kami? 70 kami lahat. Yeah. Oo, top 25 lang yung pinili. I'm so happy na nakapasok ako doon. Kaya, di ba? Diba? Mahirap doon pa lang, mahirap na ang labanan. Kaya, Ang iba thank na you. mga ngarap na lang na marating yung at least yung semifinals na narating mo. Yes. Pero For me, apakalaking achievement na yun. Sobra. Mm-mm. Okay, so apart from the fact na parang kamukha kayo, like what was it that you got inspired about Lassie? He is also a breadwinner sa family nila. Tapos love niya rin yung family niya. Oo, dati kasi nagla-live ako sa TikTok. Kamukha mo si Lassie. Who's Lassie? Sabi ko, hindi ko pa alam eh. Parang, pero kasi ako, it's normal. Pero kasi, ganito na kasing hair ko talaga, hindi pa si Lassie yung ano. Mas in-exage ko na lang, mas talaga kinapi ko na lang siya. Mas sino si Lassie? Then I start searching Lassie na kung ano. So, na-touch ako sa ano niya, sa mga pagmamahal niya sa family niya. So, sabi ko, same kami ng ng attitude, same kami ng ganito, ganon. Yun nga lang, syempre, hindi kami same na mas magaling kasi talaga siya, komedyante siya. Ako kasi sa TikTok lang ako nagla-live, hindi ako na-expose, hindi ako nagba-bar show, hindi ako nagaganon. So, ayun. I'm What so... When you met him in person, mas Yes. na-intensify ba yung idolo mo sa kanya or parang Yes, of course. Kasi sobrang pag nakita mo siya, kahit yung first time, hindi mo siya masabi na artista or something. Talagang siya pa yung unang maggaganito sa'yo, siya pa unang magkikiss sa'yo. Tapos konting payo-payo pa yan siya. So, basta, mag-feel mo talaga na sobrang bait niyang tao. Na parang sabi ko, Diyos ko, parang masaya ako na naging kahit pa paano nag-ahawig ko siya. Hindi ko siya ikinakahiya. Sobrang sobrang bait ng tao. Yeah. I'm trying to follow the Showtime story kasi 'di ba sabi mo September ka pumunta dun. Pagdating mo ng Manila, isinalang ka kaagad and then there's like a gap of time na November yung parang Yes, announcing the top 25. So, nung times na yun na both times that you were in Manila, were you able to make friends with some of the people there? Yeah. Kasi nga yung pinagtutuloyan namin, nasa hotel kami lahat ng mga contestant, yung mga semi-finals. Ayun, tagi-isang room kami. Sagot naman yun ng Showtime, pamasahe, pagkain, hotels. Doon pa lang parang panalo ka na sa mga ganong eksena. Then siyempre yung mga friends, ang dami ko rin ng mga friends, lahat naman sila goods, wala namang bad. Ako naman kasi wala naman akin, kahit masama ugali mo, friend pa rin kita. Hindi ako judgmental, wala masamang tinapay sa akin. Oo, parang gusto ko lahat friend ko, kahit masama ugali mo, sige ko, sasabayan kita, parang gano'n. Ayoko ng kagalit, ayoko ng ayoko ng bad vibes, gusto ko good vibes lang. Kahit sa live ko, pag may pumasok na bad vibes, sige lang, go lang.
ano lang kayo. Basta ako, masaya lang dito. I don't kung ano yung masaya ako. Ganon. Yeah. Yes. Okay, meron kang, nung natapos na ang Showtime Kalokalike competition, meron bang collaborations na offer sa'yo? Yes, actually, by January, actually ito na nga not the dental, Mami Josie? may dental, may nag-chat sa akin doktor about dental, gagawin niya raw yung ngipin ko, Wow! papaayos niya daw lahat, oo. Actually, pinapapunta niya na ako dito ngayon, pero ang iniisip ko kasi, ilang weeks yun gagawin, so, matagal, abutin ako ng bagong taon doon. Kaya nakiusap ako, sabi ko, Dok, pwede ba after the New Year na lang, by January na lang. So, yun nga, gagawin daw yung teeth ko. So, pangarap ko din kasi hindi maganda yung teeth ko sa taas. Kaya ina-hide ko din. Oo, tapos, may kumukuha din sa akin na ima-manage ako. But, syempre, hindi naman tayo agad-agad mag-ano din sa mga ganon. Kunting pag-iisipan pa rin natin. Kasi mahirap kasi mag-sign ng contract tapos hindi mo na rin magampanan. Yeah. Kasi iniisip ko, pag may kumamanager sa akin, doon ako mag-i-stay. Yeah. Iniisip ko kasi yung family ko dito, parang hindi ko na sila kayang iwan. Hindi ko silang parang pag hindi ko na kayang tumatanda yung magulang ko na hindi ko kasama, na hindi ko sila nakikita. Yung mga magulang mo, how old are they now? Silang Hindi pa dalawa? ganun, hindi pa sila mga senior citizen. Oo, may papa ko is 58, 59, like that. Si mama ko is 48, something. So parang ano sila? So para silang they had children when they were young. Because 7 Yes, kayo, di ba? 14, 16, nagkaasawa na silang dalawa. Oh my gosh! Di ba in the province naman talaga, mga di ba? Wait, thank you, Mommy. Mommy, that's Thank you Mommy Josie from Team Thunders. Hello, shout out. Oh, may mga tamaraw. Di ba tamaraw is Mom's Alimir na Yes, Ma- team yan ni ate, ni Aling Thank Mirna. you so much. Hello, Bachacha. If I'm in the Philippines, I will offer beauty enhancement. Just go, wag na. I'm okay for my beauty. Oy, si Tess! Grabe ka, Tess! Mamites, pangit ba ako, Mamites? Hindi, kasi ang profession kasi ni Tess is nagbo-botox siya. Ito nga, pinabotox ko, magapa, yung ilong ko. Ayun na nga, ma'am, pag nagla-live ako, sabi niya, Lassie, nagpa-botox ka ba? Hindi ko siya naiintindihan. Yung una, hindi ko pa naiintindihan kung ano yung botox. Yun pala, ito pala yung tinutukoy nila, yung ilong ko, yung pag binotox pala, ibig sabihin parang ina-expand, ganon. I don't Oo, really know how that works. Paano ba yung nagawa, Tess? Yun nga. Kaya sabi ko siguro ito yung ilong ko, tinutukoy nila, kaya tinatanong nila kung nagpa-botox ba ako. Bakit naman tinatanong? Or is that just like a joke? Yes, for lang, joke lang nila, pero siyempre malaki yung ilong ko, pero I'm proud of it. Actually, meron din po sa akin nag-offer ng nose, Enhancement. papagandahin na yung nose ko, enhancement, but I don't want. Bakit? Hindi ko Kasi siya- feeling mo scam? Hindi naman po. Ayoko. Kahit siguro maging mayaman ako, wala ko ipababago sa sa mukha ko. Uy, wow. That's so Ayoko pa- admirable. Dati, pangarap ko siya. Pero when I start na minahal ko yung sarili ko, I'm happy for myself. Oo, kasi di ba meron yung isang content creator. She was sponsored by, sino ba yun? Yung Fowler. And then people were commenting na iba na yung hindi na siya masyadong nakakatawa because pinagawa niya yung ilong niya. Sino ba yung Tess? Tony Fowler ba? No, ang nag-sponsor sa kanya ay si Fowler. Oh. Raquel? Sino ba yun? I can't remember. Anyways. No, meron yun siya. Tapos hindi na siya yung ang niche niya is malaki yung mata niya. Tapos she would flare out her nose. I think you know her. But anyways, Ruby, yes, Ruby something. Yes, si Ruby.
Yung nagla-live, nagsising din siya. Yes. Tapos, oo. kapag nag-act siya, medyo lumalaki yung eye niya. Yes. Yeah. I mean, she's still around, but you know, a lot of people commented na ano, ay, Mami Josie, diba? Thank you, Mami Josie. Thank you. Shout out Team Thunders nandito in the house. All right, so going back to your family, kasi di ba you said that 7 kayong magkakapatid. So, since you said na ikaw yung parang pangalawa from the eldest, so parang I can only guess that you are sending somebody to school sa mga kapatid mo? Yung bunso na lang po namin yung nag-school. Yun na lang po yung nag-aral. High school. The rest po, may mga work naman po sila. Medyo nakaka-help naman po sila. Nanghihingi naman ako ng tulong sometimes when I got, pag kulang na ako, pag gano'n. So nagpo-provide naman din po sila. Pero mas more on talaga, ako talaga dito. Parang gano'n. Oh. Kaya sabi ko, I'm so happy na may family akong ganito. Although sabi ko mahirap. Minsan kasi wala akong work. First of all, wala akong work. Inaasahan ko dito sa live streamer ko sa TikTok. Diba? Kaya sabi ko, hanggang kailan ako ganito? Diba? Parang minsan inaano ko na yung iba. Sabi ko may work na maayos. Maganda na yung buhay. Ako 34 years old. Ganito pa rin. Wala pa ako nararating. Yeah. Pero I'm good. Parang pag na ano ka naman, naging kontento ka naman kung ano yung nandyan, Yeah. may enjoy mo naman. Yeah, totoo. Hello, Yeah, Madam yes, okay. Anggi. Thank you, Tess. Nag-out na daw si Ninang Tess. Yung nagbubotox. But you know what? Like, I'm really, like, now that we're having this interaction for the first time, mas na-appreciate kita kasi like, di ba, like when you post your content, parang galaw-gaw, walang problema, ganyan-ganyan. But then you have all this burden ba as a breadwinner na tinataguyod mo talaga yung family mo in your own way. Now, with the talk na parang mawawala yung TikTok, what's your take on that? Oh my God. Wag naman sana, Diyos ko. Siguro, pag nawala si TikTok, sana bago yun, magkaroon muna ako na kahit papaano yung maliit na business na pang araw-araw namin, ganun-ganun. Sabi ko, yun din yung pinag-iipunan ko ngayon. Oo, although may kahit papaano may vulcanizing shop kami. Oo, si Papa yung, like, not totally vulcanizing shop na malaki. Parang province, yung sinisindihan, inaapoy yan, yung may gas, yung mga ganun lang. Kahit paano nakakatulong din yun. Pero sabi ko, gusto ko pa siyang mas palawakin, mas palaguin siya. Kaya sabi ko, bago mawala si TikTok, bahala na. You mentioned about business. Like, what are you thinking na gagawin mo? Business. Actually, sa province kasi mahina kasi dito sa province talaga eh. Kasi hindi katulad to ng city na parang nag-business ka, may bibili. Dito sa amin sa lugar namin, walang kapitbahay, malalayo. Hindi pa, yung sasakyan, minsan oras pa bago dadaan. Hindi siya ganun katao. Kaya, kung business, wala din. Basta, as in, walang buhay dito, in short. Kaya kailangan namin kumilos for myself, for my family, kanya-kanyang galaw na lang, gano'n. Pero i-business mo. Kung mag-work ka man, tsagain mo na lang yung ma-receive mong sahod. Wala ka na lang din. Like, if in case mawala ang TikTok, at least meron kayong backup plan. Yeah, actually, sinimulan ko naman na siya. Kaya yun yung magiging second choice ko if ever mawala si TikTok. Pero nakakasad, wag naman sana. Kasi nandito na, in-learn ko, pinaghirapan ko na to eh. Ang tagal na, ilang taon na rin ako nagtyaga dito bago ako magkaroon ng mga gifters, ng mga supporter, tapos mawawala. My God. Kaya, nananawagan po ako sa lahat ng mga supporters ko po, kung mawala man po si TikTok, i-PM nyo na lang po ako, i-direct nyo na lang po. I-direct nyo na lang po, ganon. Oo, kasi minsan sumisilip-silip din ako sa live mo. Yes, marami ka talagang viewers as in. And I know RB can agree to this. I'm sure nanonood din siya sa mga live mo. Yeah, yes, RB. Nakikita mo ba din siya sa live mo?
Oo, si RB po, lagi po yan nandoon. Nangiinis lang yan siya doon eh. Oo. Okay. Kanina nga, sabi ko ako may sponsor ako ha. Nagpalaro ako ng ano kasi sabi ko, I want to share something parang 200 pesos lang kaya ko naman ipalaro. Kasi I have 200 extra sa Gcash ko. Plus, merong viewers ko, may nagbigay din siya ng 200 so 400. Nagpalaro ako ng 2 games. So, watch in a box lang naman din, dalawang laro, tag 200, 200. Diyos ko, ang viewers na may 1K. Sabi ko, ang ganda pa na ito, no? Yung pag ganito ka, tapos ang daming viewers. Doon mo mararamdaman na parang marami talaga nangangailangan sa Pilipinas, no? Parang sabi ko, in 200s, akala ko hindi nila tsatsagain eh. Oo. Si Mommy Josie, sabi niya ako, Kuya Lazzy, PM ni... Ay! Ay, Mami Josie, wala po, hindi po ako yung nagnakaw, Mami Josie, wag po ako. Kamukha ko lang po yun. Baka, kinakabahan ako sa mga PM na yan. Baka mamaya may warrant na ako bigla. Ano yan Thank you, sila, Mami. si Mommy Josie at saka si Mommy Sean. Ano yan sila, they play a big role when it comes to advocacy to help people. Parang yun yung they do Kaya here. pala, yes, kaya pala magaan yung loob ko sa kanila sobra. Oo. Mami Josie, thanks. Actually, when I live, ganun ako sa live ko talagang yung mga gifter ko talaga ginagano. Wow, the owner of the Mall of Asia is here. Talaga, ako naman kasi, this is me. Kung madadala ka sa paggaganon ko, it's your choice. Parang hindi ako nambubudol eh. Kumbaga, ang pagbibigay kasi, choice mo naman yan eh, kung madadala ka, diba? Kaya, hindi mo pwede sabihin nambubudol yung live streamer. Kasi, may choice ka to give. Pwede ka namang hindi magbigay, pwede ka namang magbigay. Di ba ganun? Kaya ako, pagpapasok ka sa live ko, talagang, ganun ako eh, talagang, may ang loob ko sa iyo, parang feeling ko magkukota ako sa iyo, parang gano'n. That's my way. Pero syempre, you have a choice to give pa rin kung magbibigay ka o hindi, di ba? I have to ask you this kasi as much as you are jolly and galago and everything, if you're not doing this like a comedy niche, whether it be here sa social media or like in in your personal life, ano yung nakikita mo sa sarili mo? Like, what would you be doing right now? Siguro, I'm a beauty queen. Charay. Diba? Tapos, actually, siguro, wala eh. Parang wala pa ako nakikita. Parang hindi ko siya naisip. Oo nga, no? Kung hindi ako dito, ano kaya ako? Pero you went to school for something. No, actually, I'm a high school graduate. Oo. Tama ba yung sagot ko? Yes. Hindi ko na rin kasi naiintindihan minsan yun. Yes. No, kasi Yes, I'm a high school graduate. Tapos nag-college ako. Sobrang Diyos ko, pag-graduate ko ng high school, tumakas ako dito sa amin. Kasi sobrang grabe yung naranasan ko. Tumakas ako dito sa amin. Gusto ko magpunta ng Cebu, makipagsapalaran dati. Kaya di ba, sabi ko kasabot ako magbisaya gamay kasi nag-Cebu ako dati. Tapos, wala akong pamasahe nun. Nagkopra nyog, di ba sa probinsya magkopra nyog. Ayoko payagan nila mama. Sabi ko, hindi ako pwedeng hindi umalis dito kasi una sa lahat, gutom tayo lagi. Walang buhay dito. Parang in the age 17 ata ako noon or 18, talagang sabi ko gusto ko na umalis. Pag graduate ko ng high school, gusto ko makipagsapalaran, gusto ko magtrabaho para may maipadala ako dito. Grabe iyak ng mama ko noon. Tapos sa Cebu, wala akong kilala, nakipagsapalaran ako doon. Pagbaba ko ng eroplano, nagsakay ako ng sasakyan, tapos yung napapag-aralan ko, Mactan Lapu-Lapu, yun yung sinabi ko sa driver. Sabi niya, saan punta mo? Sabi ko, Mactan Lapu-Lapu. Basta doon na, something, binabahan ako doon. Tapos, nakita ko doon na may wanted waiter. Stay in. Mag-stay in. Kasi kung walang ako na-applyan agad-agad, wala akong matutuluyan. Kasi may pera noon is 300 pesos only. Oh my God. Siyempre, pagkain ko pa, hindi naman ako maka-afford na mag-check-in or something. Ibuti na lang, pagbaba ko ng sasakyan, ng jeep or something, mayroong wanted waiter. Grabe naranasan ko doon. Kaya sabi ko,
Yun pala yung ano no, pag sinuway ka ng nanay mo, na magulang mo, may consequence. Pero ka talagang ano, may mangyayari. Yung parang grabe yung pero hindi ko sinabi yun sa kanila kung ano nangyari sa akin doon. Kasi yung amo ko sobrang grabe. Walang sahod, walang pakain, walang grabing maltrato. Natutulog ako doon sa roof sa, di ba, third floor yung bahay nila, doon sa roof, pinaka-roof nila. Tapos pag umulan, sako lang yung ganun ko. Pag may dumaang eroplano, grabe iyak ko. Parang gusto kong ano, sumakay. Kasi malapit di ba sa airport yun, yung sa may Lapu-Lapu ata. Kaya pag dumaan yung eroplano. Pero pag tumatawag sila, mama, okay ka lang dyan? Yes, ma, okay lang ako dito. Ano, okay lang. Kasi minsan may sahod din naman. Ang ginawa ko doon, pinagbintangan pa akong nagnakaw doon, yung umalis ako. Kasi nga, naano ko doon eh, ako lang yung tao. Kasi nga, 6 kami, ako lang natira. Kasi ako lang stay-in doon. Yung 5, umalis na. Kasi nga, hindi niya sinasahuran, kaya umalis lahat. Anong nangyari, umalis sila lahat mag-family. Ako lang naiwan doon. May lalaki pumasok doon sa ano ko, lagay ng pera, kinuha lahat. Oh my Tapos God. tumakbo na, hindi pa ako makasulti ng Bisaya noon, Tagalog pa, kaya di siguro nila ako maintindihan, ano ko ng rescue. Pagkatapos noon, yung pag-uwi ng amo ko, ako pa binintangan na ba't daw wala rin benta, na walang benta, kanto, pinadala ko na daw. So binintangan pa ako noon. Tapos yung mga ilang days na pag-isip-isip ko na lumayas na doon. Mm-mm. Kasi nga, mayroon ako isang customer na naawa sa akin, sabi niya, si Ate Tata. Kasi sabi ko, this is my dream na makita ko si Ate Tata na yun, ngayon. Kasi siya talaga nagtulong sa akin, na nagligtas sa akin doon. Sabi niya, ba't ganyan yung itsura mo? Ba't parang hindi ka na natutulog? Lagi siya kumakain doon eh. Kasi nakikita niya na pag naglalakad ako, yung matutumba na ako kasi wala akong tulog, alas wala akong kain, walang pahinga. Sabi niya, if you want to help you, just call my number. So, kinuha ko yung number niya. Pagka gabi, isip-isipan ko, grabe na yung ginagawa sa akin. So, tapos sabi ko, ate, kunin ko na yung sahod ko. Sabi niya, hindi, pag-iipunan ko pa. Kasi bala ko na talagang lumayas doon. Wala akong pera. Wala akong pamasahe sa taxi. I have phone, Alcatel. Sinanla ko doon sa ano. Oo. Sabi ko, kasi walang pamasahe para i-meet yung tata na yun eh. Before that, nagligpit pa ako. 2:00 na madaling araw yun eh. Tapos na yung close na yung karinderya eh. Hinugasan ko pa yung mabait pa ako, hinugasan ko pa yung mga plato, yung kaldero, lahat. Para pag alis ko, pag lahas ko, wala, malinis lahat. Binuksan ko yung malis ako, yung dala-dala kong damit, 3 piraso lang. Natandaan ko pa, wala pa akong underwear doon. Oo, yung talagang naka-short lang ako. Sabi ko, Ate Tata, bago ko isanla yung phone na to kasi wala ko pamasahe, saan tayo magmi-meet? Sabi niya sa may puso, basta may something puso, hindi ko talaga makalimutan yun. Kung saan part yun sa Cebu. Ayun, so nag-meet kami doon, kaya grabe, iyak ko talaga. Parang doon ako nakahinga ng maayos-ayos. Oh, grabe pala, ganito pala yung makipagsapalaran, tapos ang bata-bata ako pa noon. Di ba? So, tapos pinamasayahan niya na ako pa uwi. So, ilang months ka sa Cebu? 6 months. Ako naghirap no 6 months din. Tapos yun, nalaman niya ng nanay magulang ko, ito na lang. 2000 nangyari yun, 2009. Ay, 2008. Tapos kinento ko sa kanila, lately na lang. Kasi ayokong malaman nila nangyari sa akin doon eh. Ayoko sila yung mag-isip. Ayoko na ganito, ganon. Uy, grabe. Kaya sabi ko, yes, po. When we are going through like bad things in life, I know, di ba, parang nakakalungkot yung gishare mo ngayon. Pero out of that experience, yung 6 months na nandun ka sa Cebu na parang in a sense na abuso ka, di ba? Ano yung parang lesson na nakuha mo dun? Actually, hindi siya lesson eh. Parang experience. Parang doon ako tumibay. Parang doon ako nasanay sa trabaho, sa kasi after the Cebu, matigas ulo ko, nagmahingila naman ako.
Oh my gosh. Stubborn ka Yes. talaga. Parang kasi ayoko nakikita dito. Actually, ayoko nakikita kasi yung gutom-gutom kami dito. As in talagang kakain kami saging lang. Oo, tapos yung minsan si papa ko lagi may lasing pa. Aantayin pa namin siya kasi nagtitinda siya ng isda dati eh. Aantayin pa namin siya na mag alas 12 ng gabi para makakain kami. Kaya si mama maglalaga lang. Basta, I'm okay. Kaya ko tiisin pero yung nakakita ko kapatid ko na umiiyak that day, that time, parang hindi ko kaya. Sabi ko, mag Manila naman ako. Sabi ko, Manila, mag-ipon na naman ako ng pamasahe, gano'n. Sa Maynila, doon ako sa Maynila, nagpagsapalaran na naman ako doon. Nagkarga doon ako sa mga pier, talaga nagtrabaho ako sa mga shop. Lahat hindi ako maarte sa trabaho. Kaya ngayon, naiinis ako sa mga mga kabataan na maaarte pagdating sa mga work. Yeah. Kasi ako, hindi mo ako mapaarte-arte sa trabaho talaga. Hindi ako mapili. Kasi, ako sasabihin na, nakikita nila kasi ito na ako ngayon. Wow, buti pa sila. Kasi ganyan yung buhay. Ito sila, hindi nyo alam yung pinagdaanan ko. Baka hindi nyo kakayanin. Parang sinasabi ko gano'n. Baka hindi nyo kaya bago ako nagiging sila. Baka hindi nyo kaya kung ano yung pinagdaanan ko sa buhay. Yeah. Hello, Che. Sa team to ni Mami Josie sa Simply Chat. Oh my gosh, parang napipigil ako dito kasi ikaw yung nagkwento na nakikinig lang ako, parang naiiyak ako. Pero strong naman tayo. Kaya, Oh my gosh. Sa Wala na. lahat ng mga kapatid mo, who do you think yung parang pareho ng outlook in life when it comes to being tough? actually, wala. Ikaw lang. Yes, hindi kasi nila naranasan. Kami ng panganay ko, grabe kami mag-family o family-oriented kami dahil yung panganay ko tsaka ako eh. The rest, swerte na sila. Kasi nasundan ng medyo malayo-layo na yun. Swerte na sila lahat. Hindi na nila naranasan namin mag-ate dati. Yung nagigising ng alas 3 na madaling araw, alas 12 ng gabi para magnakaw ng nyog. Hindi ko kinakahiya yun eh. Kasi that's true. Doon kami nakasurvive. Yung tatay ko mag-iipon ng nyog doon sa kasi hindi naman lupa yun eh. Ng mga alas 12 ng gabi kasi yun na yung tulog na may-ari. Gigisingin kami. Dadala ng sako, bubuhatin namin yung ganyan. Sa amin, it's normal kasi medyo, hindi pa, inosente pa kami, hindi pa namin alam yun na kaya, kung ngayon ko lang siya naisip na it's nakaw, kasi hindi naman talaga sa amin yun, tapos bibenta namin sa iba. Pero, ganun talaga, mahirap ang buhay namin dati. Yeah. Okay, going back to Cebu, di ba, you mentioned yung ate tata, tapos you mentioned yung, Kibali parang naging amo mo for 6 months. Have you ever encountered them ever since nandito ka na sa social media? Wala na po. Wala na. Parang kung may encounter man ako, yun yung ate tata. Kasi sobrang siya yung nag-rescue sa akin for that day. Kaya sabi ko, sinesearch ko yung Facebook, TikTok, wala akong makitang mukha niya. Alam ko yung apelyido niya, Broa. B-R-O-A. Uy, sana mahanap mo siya. Talaga magpa-thank you na ako. Thank you so much sa ginawa mo sa Angel akin. mo nung time na yun. Para siyang naging angel mo siya nung time na yun. Yes, actually, yung time na yun. Kaya sabi ko, Diyos ko, sana makita ko siya. Or makachat ko man lang. Kaya talaga mag-say thank you talaga ako. Grabe. Right now, is it okay to ask are you single? Or you're... Yes. Since birth, I'm single. Grabe naman. I promise, I don't know how to love. Hindi ko pa naranasan masaktan. Hindi ko pa naranasan promise. Kasi ang hirap yun eh, paniwalaan. Pero hindi pa talaga. Fling, yes. But yung seriously love, nagmahal, nagka-jowa, never. Ay, wow. Hindi ko siya naging priority. Parang, okay na ako sa hindi ko na siya naging priority talaga. Kasi tulad ngayon, family ko, intindihin ko na ang family ko, intindihin ko pa yung jowa ko, di yung sabay-sabay na. Sa family ko nga, stress na ako, mag-iintindi pa ako ng jowa. Sabi ko, Diyos ko, hindi na. Mas okay yung merong
mag-aasikaso sa'yo, ganyan. God, ang ganda! Mag-aasikaso. Nawala tuloy yung filter ko dahil. Oh, ayun na. Ayun, may mag-aasikaso. I hope someday, gusto ko naman kasi, siyempre may edad naman ako, di naman ako bata para magpabebe pa. Siguro gusto ko yung, ayoko kasi talaga ng marami na kasi akong parang na-obserba na parang, siyempre gay ako. O nasa lahat ayoko ng straight. Karamihan sa straight gagamitin ka lang. Not all, di ba? May mga jowa naman kasi, may mga gay naman na pinapandidikan talaga ng mga straight na boy. May gano'n naman talaga. Pero takot ako sa mga ganyan. Yung mabali ako sa jowa, maibigay ko yung time ko sa kanya, or kung may parang sponsor na rin. Ayoko, baka mamaya makalimutan ko family ko, ayoko maging kahati. Siguro darating din naman yan, pero for now, hindi pa. Ayoko muna. Parang gusto ko muna sa family muna ako. Pero what's the qualification na hinahanap mo? Yung, lalaki. na lang, yung qualification na lang, yung tanggap ako, na ganito, ayoko magiging plastic na, basta ito, kung tanggap mo kung mahalin mo ako, hindi ganito akong bali-baliw, ganon. Basta, yung family ko, syempre, family ko na yan. Di mo pwedeng yan, di ba? Parang gano'n. Ayun. Yeah. Okay. Apart from that story na you shared with us, yung nangyari sa'yo sa Cebu for 6 months. Kasi di ba, like sinabi mo na parang that situation, it wasn't exactly a lesson. It's more like an experience na parang nakatag sa'yo. Apart from that, ano yung masasabi mo talaga na caused you to be so driven para whatever it is na gusto mong ibigay para sa family mo at para sa sarili mo? What was that situation? Oh my God! Paki-translate mo sa Tagalog. Hindi, like ano yung situation kasi 'di ba, like one of the situations is yung sa Cebu. It made you tough, na it taught you something na maging matatag ka and everything. But aside from that, ano yung growing up, ano yung nasabi mo talaga na, oh my gosh, like I'm gonna dream big for me and my family because of this situation? Parang ganun. For me, siyempre, sino ba namang ayaw na hindi ganito lang, di ba? Yeah. Para sa akin, siyempre, mahirap mangarap, lalo pat hindi mo alam kung paano mo sisimulan. Yeah. Paano ba? Paano? Parang, ito ako, di naman ako nakaka-graduate. Wala naman din akong, parang sa akin kasi nire-level ko yung kung ano yung kaya ko sa pangarap ko eh. Realistic ka. Realistic. Yes. Yeah. Parang ganun na lang. Ayoko nang hindi siya mangyayari. Gusto ko yung parang hindi ko ito lang eh. Kung ibibigay, tatanggapin ko, pero hindi ako yung parang, ay dapat ganito. Wow, next someday magiging ganito tayo someday. No. Ayokong ipaasa yung sarili ko. Yeah. Alam ko, naniniwala kasi ako na God's provide. Yun talaga yung number 1 na pinapaano. Na parang kung ano ibigay ni Lord, I'm happy. Kung para sa'yo yan, Pag hindi. Kaya, ito lang, enjoy na lang with my bangs. No, I actually really appreciate kasi like with what you just described kasi, meron kasing mga tao na they are daydreamers, which is wala namang masama mag-daydream. Yeah. But with you kasi is like, kung ano lang yung makakaya with the current situation that you have, realistic ka talaga. Yung logical perspective ng buhay ba na ang hirap naman sabihin mo na magbili ka ng Mercedes. Kung ganon, ano ko kukunin yun? Ano kukunin yun? Hirap nga pambili ng sakong bigas. Mercedes pa. Pero like say for example, mag-daydream ka ngayon. Ano yung gusto mong i-daydream? Wala namang masamang mangarap, syempre. Oo, syempre. Sino ba naman gusto ko yung kapatid
I mean, ako, sariling bahay. Oo. Na masasabi kong akin. Kasi ito tinutuloyan ko, paggawa to ng ate ko, yung panganay namin. So anytime kasi pwede silang may family siya sa Bicol. Anytime pwede niya tong sa kanila na to, parang gano'n. Gusto ko ngayon, gusto ko din actually, ayun pala, sorry. Yun talaga, yung sarili ko na masasabi kong akin. Kahit maliit lang na one room, isang CR, isang maliit na sala, ganun lang. Kasi para at least, mapalayas man ako dito or something, may masasabi ko na, oh, that's mine, not yours. Yun, Yeah. yun lang. Mm. It's really nice, like what you said kanina, na you have a family na intact talaga kayo ba? It doesn't seem like, I don't see it that way na magka-conflict kayo, especially na, di ba, like you are pretty much the breadwinner sa family. So I don't think it's gonna happen like that na merong mapapalayas or something. Yeah. But hindi natin masabi kasi lalo pat pag nagkakaroon na ng family, okay kami, but syempre yun napapangasawa, di ba? Minsan, nag-iiba yung mindset mo pagdating sa ganon. Yung priority, Then, di ba? yes. Kaya gusto ko pa rin talaga na parang may sarili akong akin, at least, di ba? Just in case na mangyari yon, meron akong sariling tirahan, parang ganon. Pero you want to permanently live there kung saan ka ngayon? Or do you want to move? For now, kasi I'm just enjoying my family pa kasi how many years din kasi ako din nakauwi dito. Kasi since 2008 until 2022? Oh my gosh. So like what? Magwa 1 year pa lang po ako dito. Magto 2 years pa lang actually. 2008, Nice. 2022, that's like what, 14 years? Yes, ang tagal ko po nagstay sa Manila. Pero Doon po yung, ako- okay, oh my gosh. So yung sa Manila ka, like, that was nung na-introduce ka na sa Showtime. No. Wala pa akong wala pa akong TikTok. Wala pa akong ano noon, as in wala pa. Ano pa ako noon, as in walang palaboy, parang in short. Doon ako nakipagsapalaran sa Manila. Hinanap ko yung sarili ko, hinanap ko lahat. Ginawa ko lahat trabaho, ganito ako. But syempre, hindi ko priority yung family ko noon, yung time na yun. Doon ako nag-ano na parang iba mag-bless yung family mo. Yeah. Kasi yung time na hindi ko priority yung family ko, as in doon ko naranasan ng hirap. Doon ko naranasan yung ganito ganon. But ngayon, yung family ko in 2 years or 3 years something, naging priority ko sila. Kahit paano, I survive myself. Oo, with my family. Nakakatulong pa ako kahit paano. Kaya sabi ko, ang lakas magpa-bless ng magulang, ng tatay, ng family mo. 'Di ba? Kasi yung time na sarili ko lang iniisip ko, wala nangyari sa buhay ko. Kaya ayoko na bumalik ulit na kahit sabihin pa nila na baka masanay yan, baka ano yan. Dati, naranasan ko na kasi dati yung sarili ko lang inisip ko, wala nangyari eh. Ngayon, initindi ko sila, may nangyari. So, alam ko, nabalansi ko na. Yeah. At least, kahit na masasanay sila, choice nila yun. At least ako, I do may obligation, I do may kung ano yung nakakasaya sa puso ko. Yung parang in a sense, bumabawi ka din sa kanila because you Yes. were 14 years. But I know there's so much more to your story, and I really appreciate yung what you shared to us na iba, like I can already feel that there will be so many more blessings na dadating sa'yo because of your Yes. Oh my goodness. Manifesting. Thank you so much. Personally- Actually, Go ahead. Go. Actually, nakikita ko lang to dati eh. Parang sabi ko, someday, parang gusto ko din ma-interview ni Clean Catch kasi siyempre you're a famous person. Parang sabi ko, Grabe naman. oo, darating kaya ako doon sa point. Ito na, parang I'm happy na parang, di ba? Actually, kanina, Thank you so much. Nagpipigil ako umiyak kasi nakikinig ako yung umiiyak. Yung nagkukwento, hindi umiiyak. Yes. Marami na akong iyak na nangyari sa buhay. Kaya ngayon,
wala na. Strong na tayo. Ang dami ko nang I iniyak. wanna add something dito sa Klingkash voice actually, and I wanna have you, Kuya Lazzy, do the honor kasi parang gusto kong idagdag dito sa Klingkash voice interview segment yung what's your opinion. So eto na, meron akong ganito. Wow! May paano? Tito Boy, ikaw ba yan? Tito Boy. Like life Yeah. quotes. And then Yes. mag-isip ako ng isa tapos I'll ask you what your opinion is. Pwede? Okay. Okay po, go. Okay. So, merong 10 dito, tapos ito, nakuha ko yung isa. Oh, a friend to all is a friend to none. What's your opinion on that? Please, translate in Tagalog. Sorry. Para mas- Yung kaibigan ka ng lahat. A friend to all is a friend to none. Yung para bang we hear this a lot talaga na kasi pag i-describe ko siya in Tagalog parang ako na na-explain. A friend to all is a friend to none. RB, tulungan mo ako. RV, please translate in Tagalog, RV. A Tagalog dito. friends to all. A friend to all is a friend to none. Ito siya, oh. A friend to all is a friend to none. RV. Yung para bang like kaibigan ka ng lahat, pero in a sense daw, wala kang totoong kaibigan. A friend to Okay, I get it. Yes. I have a lot of friends. Sobra. Pero bilang lang din yung talaga pinagkakatiwalaan ko. Kasi ako, lahat kayo friends ko, pero ako kasi, observer ako eh. Alam ko kung sino yung totoo sa hindi. Kumbaga, pag gagawin mo pala to sa akin, Alam yung mo. akala mo, mukha lang akong tatanga-tanga, pero I know you. Parang ganon. So, ano yung binabalak mo? Kaya sa mga gusto ko friend dyan, ako po si Madam Auring, kaya ko pong hulaan yung mga... Oo, may ganun ako may ganun ako scenario. Oo, hindi kasi ako hindi ako mapagpatol, hindi ako, sige go. If you love me, sige, sure. I show my love also, ganun. But marami tayong kaibigan pero ilan lang din yung pinagkakatiwalaan natin. Hindi lahat. Hindi ako basta-basta nagtitiwala. Oh, I like that one. Diba, at least na-try ko sa'yo, tapos it's with you first. Thank you. Thank you so much, Klingkash, for being for having me here. Thank you Thank you so talaga much. for granting this interview, and it's such an honor talaga. And thank you, RB. Kasi si RB kasi maliit lang tong following niya, tapos nakita ko you guys follow each other. So I'm like, nag-follow pala siya sa akin. So I decided to send you a message, and you said I thank you so much, Simply. Thank you so much. Si RB lagi yan sa live ko. Oo. oo nga. Gugulo siya doon. Kaya sabi ko, kasalanan mo to RB Before I forget, di ba I always start with hi, my name is Jenny, this is my voice. Do me the honor again. Kibali ang gagawin mo is, my name is Kuya Lazzy and this is my voice, and then you can say whatever you wanna say about yourself. Parang pa-ending siya. Hello everyone, this is Lassie and this is my voice. And always be humble to yourself and enjoy your life. Choose to be happy kasi maikli lang buhay. Everyone, Lassie is signing off. Thank Charing. you. Thank you sa mga gifters, RB, Simply Che, Mami Josie, Tess, kung sino pa yung nakalimutan ko. Thank you sa inyong lahat sa mga nag-engage sa comment section. Salamat. Thank you, Kuya Lazzy. Thank you everybody guys sa mga lahat na nag-gift, sa lahat po na nandito. Sorry, hindi ko masyadong na-post. I mean, hindi ko napaghandaan na i-share. Dapat pala talagang ginano ko pala ito nung pinost or nagpa-banner ako sa na may interview ako kaya tuloy yung mga viewers ko hindi updated sa mga nangyayari sa akin ngayon dito ngayon. I will be posting this on YouTube sa Klingkash na username sa YouTube. I will be posting the whole thing on YouTube. Oh, really? Thank you so much, Klingkash. All of you. Nice meeting you.